pinahihina ang ating buhay espiritu. May pakalawang layunin ang ibagsak ang iglesia dito sa Diyos. Pumapasok ang may strongholds nito para pabagsakin kahit na ang isang matatag na samahan ng mga Christians. Sa ating panahon ngayon ay mukhang nagtatagumpay ang kaaway dahil nakapag-establish siya ng kanyang mga kuta, tawag nating kutang tanggulan ng kaaway sa loob mismo ng iglesia. Isa sa pinakamalakas, mga kapatid, na stronghold means kutang tanggulan, hampo. Isang lugar na kung saan magsisimula mag-ooperate itong nagtatayo ito ng kanyang tanggulan. It is a place of operation. Nung pasukan ang aming lugar, ang pinaka-sentro, Central Pasukarere de Tarma, ng mga kasundaluhan, isang palihim na paraan ang kanilang pagpasok. At yun ay likha ng digmaan sa aming lugar. Nagtagumpay silang makapasok sa unang barangay. At ang unang ginawa ko nila ay nagtayo sila ng kampo doon mismo sa aming lugar. Every time na nag-i-invade ang mga foreign land sa isang bayan, ang una nilang ginagawa ay wasakin ang kampo at magtayo sila ng sarili nilang tanggulan. Lagi yun. Yun ang laging layunin, ito, ganun din ang kaaway. Wasakin ang kampong iniirhan ng ating Panginoon, which is the church. At mag-establish siya ng kanyang sariling kampo, mula doon ay mag-penetrate siya at mawasak niya ang iglesia ng Diyos. Hindi po ito bago. Kahit na nung panahon pa ng Apostol Pablo ay naririyan na ang kanyang gawain. Kahit na nag-umpisa pa lamang ng pag-iiglesia. 2 Corinthians chapter 10 from verse 1 to 5 and 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 5 din. Sabi niya, now Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence I'm best based among you, but being absent and bold toward you. But I beseech you that I may not be bold when I am present, with that confidence wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walk according to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, hallelujah, to the pulling down of His stronghold, ng widiwa ng mga kuta, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Bumibihag ang mga kaisipan upang sumunod kay Kristo. 11, chapter 1, verse 4 to 5. Paul is talking about the strongholds of Satan. Would God, sabi niya, He could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me, for I am jealous over you with godly jealousy. For I have exposed you to an husband, that I may present you as a chaste virgin to us. But I fear lest by any means, as a serpent lead you, even through his subtlety,
So your mind should be corrupt from the simplicity that is in Christ. For if he that hath preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with me. For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles. Ang mga passage nito na ating binasa, mga kapatid, ay nag-expose ng mga stronghold ni Satan. Alam ang stronghold dito na nakapasok sa church sa panahon ni Apostle Pablo is another gospel. Pinakamabagsik na maaaring umatake sa loob ng church is deceitfulness. Deception. May mga taong dumarating at pumapasok na nag-establish ng kanilang mga kuta, ng kanilang mga kampo. At yan, ang mga bagay na yan, hindi eyewitness yan. Dahil sa panahon ngayon, ay napakaraming nagdadala ng other Jesus, ng other gospel. At ang totoo, matagal nang pumasok ang church sa deception. Nakapasok ang deception na ito, itong tinatawag ni Pablo na apostasy. Ang apostasy ay pagtalikod sa katotohanan at tanggapin ang kamalian sa iglesia. Ito'y nangyari sa atin sa buong daigdig na ito noong 1951 pa. Kaya bago ka mga born again, yung church na pupuntahan mo ay nasa ilalim na ng apostasy, ng pagtalikod sa katotohanan. Akala natin, nung nag-born again tayo, nasa buong katotohanan na tayo. Yun ang akala mo. Akala mo na ikaw ay sanang born again, ang lahat ng araw mo at lahat ng ginagawa mo ay totoo na. But I would like to tell you, Christianity is not a religion. Amen po ba? Christianity is displeasing one life to another life. Christianity is replacing one life to another life. Hindi pagbabago lang ng buhay. That is just a moral life. It is not just a change of life, but it is an exchange of life. Paul declared, I am crucified with Christ. In Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. It is not I, Paul, that lives on my body, but Christ lives in me. There is an exchange of life. Yan mga declaration na yan, na sinasabi niya, for me, to live is Christ. Sa ganang akin ang mabuhay si Kristo. Hallelujah! Ang mga declaration na yan is a declaration of a dead person. Na hindi na siya mabubuhay sa kanyang sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. That is Christianity. Amen. Purihin ang Panginoon. It is an exchange of life. It is not religion. Religion is this. Punta ka sa church, mag-worship ka, mananalangin ka, makikinig ka ng dalangin, makikinig ka ng sermon, ng salita ng Diyos, pero umuwi kang walang nangyayari sa iyo. Walang revival, walang transformation. Hindi nagdadagdag ng kapanalan sa iyong buhay ang ginagawa mong pagtungo sa church. Hindi nagdaragdagan ng buhay ni Kristo ang iyong buhay. That is religion. That is apostasy. Hindi yun Kristyanismo, mga kapatid. At mahabang panahon tayong ganyan. At dahil na napasukan
ng deception ng church, nakasutan ng maling espiritu, ng maling Jesus ang church. Nagbungay ka ng maling buhay. Naging perverted ang buhay ng iglesia. Nagbungay yun ng perversion sa loob ng church. Sana ay may iisang katawan lamang na kumikilos sa iisang katawan na nagmamahal sa Kristo ang Panginoon. Pero ang nangyayari sa atin sa loob ng iglesia, tayo-tayo nagkakagatan. Tayo-tayo nagsisiraan. Nagwawasak ng buhay. Is that Christianity? No. That is religion. At sa mahabang panahon, nagaganap ang ganitong mga bagay hanggang ngayon. Pero hindi sa CMCI ng Maria Augusta. Hallelujah! Dahil natutunan ng ating lumakad sa Espiritu at hindi sa laman. Hindi sa higinan sila. Punihin ang Diyos. Isa ang layunin ng stronghold. Wasakin ang isang individual na Kristiyano. Parumihin ang kanilang mga buhay upang pahinain ang kanilang pagsamba sa ating Diyos. Upang pahinain ang kanilang buhay na espiritu at hindi sila pakinggan ng Diyos sa kanilang mga dalaan. Iisa kanyang layunin to destroy. Itanim niyo ito sa inyong mga isipan at huwag ninyo itong kalilimutan kailanman. Iisang layunin ng diablo sa inyong mga buhay, individually, ang basakin ang espiritu ng buhay na tinanggap natin kay Kristo. Ang totoong tinanggap natin ay ang buhay ni Jesus. Ito ang ating unang inibig. Nung tumanggap tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao, the new creature. Nung tumanggap tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Isang buhay na puno ng kagalakan, kasiya-siya, puno ng kapaibaan at ng pag-ibig. Isang buhay na mayroong katwiran ng Diyos. Yung mga panahon na yan, hindi mo man maramdaman ang karumihan ng buhay. Alam mong lubos kang pinatawad ng Panginoon at namumuhay ka araw-araw na may katwiran sa harapan ng Diyos. Ito ang unang buhay, ito ang unang inibig natin. Dahil sabi niya, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. We thought, yung mga talatang yun ay kung mananatili kang nag-a-attend ng church, linggo-linggo, pakiramdam mo, tapat ka na nun. Hindi po ba? Pero yung buhay natin, yung spiritual na buhay natin, ay malayo na kaysa sa natin. Yung unang pag-ibig na naranasan natin kay Kristo, ay mukhang hindi na natin naranasan. Yung unang namubuhay tayo sa katwiran ng Diyos, ay tila baka okay lang sa atin na gumawa ng mga kamalian at mga kasalanan. Naglaho na ang unang pag-ibig. Hindi na naging tapat ang mga mananampalataya sa una nilang pag-ibig. Nalimutan na ang unang pag-ibig. Kaya ang Jesus na ito na kanilang ginagawa ay hindi na nakikita sa kanilang mga buhay sa pang-araw-araw na buhay. Sabi, ang nakikita ay ang kaguluhan, kamalian, ng impresyon ng Kristyanismo na puno ng kasalanan, naglaho na ang kahirap ng Diyos sa atin. Pero ang buong isipan pa rin natin nasa katotohanan pa rin. And that is deception. Deception ang pinakamalaking sandalan ng kaaway upang ilayo tayo kay Kristo. At ang target ng kaaway, yung buhay na tinanggap natin kay Jesus. Bakit? Dahil ito ang pinakamalakas na sandalang meron tayo, the life of Christ. Amen.
Ito ang patuloy na nagliligtas sa atin kung tayo nabubuhay sa buhay ng Jesus. Nagkakamali pa rin tayo? Yes. Nagkakasala pa rin tayo? Yes. Pero dahil sa buhay na naglay natin, ang buhay ni Jesus, ang siyang patuloy na naglilinis ng ating mga karumihan. Ang buhay ni Jesus ang patuloy na nagpapalaya sa atin mula sa mga strongholds ng buhay. Hallelujah! Romans chapter 8 verse 2, ang sabi niya, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. What is the law of that life in Christ Jesus? Yung Spirit of life in Christ Jesus, ang batas niya, nagbibigay ng kalayaan sa mga mananampalataya. Kapag apply yung life in Christ sa atin, ang mangyayari sa atin, lalaya tayo. Hallelujah. My prayer today is freedom for you, CMC. Individually and corporately. Freedom from many strongholds of life. Hallelujah. Andiyan pa po ba kayo? At ang magpapalaya sa atin ay ang espiritu ng buhay na nakay Kristo na nagtataglay ng batas ng kalayaan mula sa kasalanan at sa kamatayan. Pwede ba? Pwede ka ba na makalaya sa kasalanan? Yes, of course. Pwede kaya? Pwede ba na tayo ay mabuhay na malayo sa kasalanan? Pwede. Dahil ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi gumagawa ng kasalanan. The new creature is free from the bondage of sin and death. Ang bagong pagkatao ay hindi gumagawa ng kasalanan. Ipinanganak siya ng Diyos. Ang kanyang buhay ay galing sa Diyos. Ang binhi ng Diyos, ang buhay ng Diyos ay nananatili sa bagong pagkatao. Can we say yan ang kilala? Kung maintindihan lang ito ng bawat Kristiyano at pipiliin niyang araw-araw na mamuhay sa buhay ng Diyos, magiging malayo siya sa kasalanan. Mababago kanyang buhay at magpupuro sa karumihan ang kanyang buhay araw-araw, purihin ang Panginoon. The only freedom is life of the Lord Jesus Christ in us. Meron ka niya. Pinagkaroon ka ng kanyang buhay. At ang kanyang buhay na yan, the new creature. Ito sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone be in Christ. Are you in Christ? Hello? If you are walking continuously and keep on sinning, you are not in Christ. Dahil alipin ng kasalanan ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Ang kausap dito ni Apostol Pablo ang Iglesia. Kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan, alipin ka ng kasalanan. Meron kang stronghold. Kaya ba? Nakikinig pa po ba kayo? Amen. At yung stronghold na yan ang sisira ng iyong spiritualidad. Kaya dumadating tayo to the point na mahina yung ating dating, ating spiritualidad. Pumupunta pa rin tayo sa church, sa pagbabakasakaling mapapalakas tayo, pero uuwi ng mahina pa rin. It is because of the stronghold of the enemy na umaatake sa buhay. Hallelujah, na tinanggap natin. Patuloy tayong namubuhay sa karumihan, sa kasalanan. Ito ay mga putang-tanggulan na kaaway na nag-ooperate sa ating buhay.
para wasakin ang bagong pagkatao. Para alisin tayo kay Kristo. Para maghawakan tayo sa sarili nating kalakasan at hindi na sa kalakasan ng Diyos. If anyone be in Christ, he is a new creature. Isa siyang bagong nilalang. Anong sinasabi ng Scripture? Hindi binagong nilalang. Hindi nagbagong nilalang. Kung ikaw ay na kay Kristo, nakapagkais kay Kristo, meron kang bagong nilalang. Dinikhang galing sa Diyos. Hallelujah. Dinikhang katulad ng katwiran ng Diyos sa bagong nilalang. Hindi binago. It is a heavenly man. This is not an earthly man. Purihin ng Panginoon. Ang buhay nito ay galing sa Diyos. Are you with me? Amen. It is holy, it is divine. Anong sabi niya itong bagong pagkatao ninyo? Created, nilikha, ayon sa larawan, ayon sa watis ng Diyos. You are like Adam before the fall. Hallelujah! Amen! Bago. Itong bagong ginalaw na ito ay walang koneksyon sa dati nating pagkatao. Purihin ang Diyos. New creature. Naiintindihan niyo po ako, mga kapatid. Mayroong bagong pagkataong nananahan sa bawat isang mananampalataya. Pero dahil sa kapulakan ng pag-unawa sa bagay na ito, lumalakad pa rin tayo sa lumang pagkatao na talunan. Lumalakad pa rin tayo sa lumang pagkatao na kapuri na gumagawa ng kasalanan at napapahamak. Lumalakad pa rin tayo doon sa lumang pagkatao na hindi mo alam, ito yung ground ni Satan, which is the strongest stronghold in Christianity. Are you with me? That is deception. Dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol sa bagay na ito, napanghihina niya ang buhay sa Espiritu, ang buhay kay Kristo, na dapat sana doon tayo lumalaro at lumalakas na tinatawag nating sanctification. Amen. Purihin ang Panginoon. Let us open our spirit wide today. Can you say amen to that? Kailangan natin unawain ang ating mga pag-unawa, ang ating mga buhay espiritu ngayon, unawain ang mga bagay espiritual, unawain ang buhay na mayroon tayong taglay mula pa noong tinanggap natin ang Panginoon. Hallelujah! At ang buhay na ito ay lukhang makapangyarihan na hindi kayang kaigin ng kaaway. Ang ginagawa ng kaaway, pagka pumasok ng sumpo, pinahihina ang ating buhay sa Espiritu. Para hindi tayo makapag-operate doon, ginagawa niyo tayo pang-bang na walang kaalaman tungkol sa buhay na ito. Itong buhay na ito nagdadala sa atin, nagdudulot sa atin ng katwiran ng Diyos. Dahil ang buhay na ito, the new creature, ay matuwid na buhay, a divine life from God. It is like Christ. Ito yung wangis ni Kristo. Ito yung buhay ni Kristo na taglay-taglay natin, the newness of life. Hello. Sa umaga nito, parang kumbaga, it is my final message to you, CMC. Na gusto kong iwanan sa inyo habang buhay. Isang mensaheng hindi dapat kalimutan at matatak sa inyong mga puso at isipan at magpasyang dito tayo tumugo at mamuhay sa buhay ni Kristo. This is my final message to you. CMC. Hallelujah. Time ay
darating at kukunin na tayo ng Panginoon, so be it. Okay lang. Kaya ang time ay dumarating na hindi na tayo muling magkita, so be it. Mangyari ang dapat mangyari. Ang mahalaga sa akin ngayon, iniiwanan ko kayo sa pinang-aking ng isang napaka-importanteng mensahe na hindi ko dapat malimutan. At maghatid sa atin ng katuwiran, transform tayo mula dito. Magkaroon tayo ng decision sa buhay. Wasakin ang lahat ng stronghold ni Satanas. Mamuhay na malaya. Mamuhay na may malinis na kalooban at puso. Amen. Ang nakakapagparumi sa tao ay yung mga bagay na nanggagaling sa kaloob-looban. At ito ang mga likha ng mga strongholds, mga kapatid. Ang stronghold ay pabalik-balik, paulit-ulit, na parang hindi ka lalaya dito. Na parang yung mga character natin, pag-uugali natin, akala natin doon nagagaling. Naapektuhan nito ang ating buhay sa espiritu. Ang hirap pag mag-release ng forgiveness. Kapag nasaktan na yung damdamin, nandiyan po kayo. Amen. Ang hirap magpatawad. May time na nagpatawad ka na, bukas pa ka naman, nandiyan na naman. Ano na naman yung quote, galing sama ng loob. Pero alam mo, nagpatawad ka na. Maya-maya, andyan ka na naman, sisirahin na naman, wamasakin na naman ang yung buhay sa espiritu. Totoo o totoo? May mga kaganapan sa buhay natin na hindi talaga tayo tunay na nakakalaya. If the Son makes you free, you are free indeed. Ang sino mang pinalaya ng Panginoon ay tunay na malaya. Amen. Pero parang hindi tunay. Kasi pabalik-balik eh. Paano tunay yun? Baka kalahati na. Baka hindi totoo. Malayang-malaya. Oo. Oo, kanta lang yun eh. Malaya. Pero may sama ng loob. Malayang gumawa ng kasalanan. Woo! Hallelujah. Wala, kanta lang yun. Ang totoong gapos pa rin tayo ng mga hinanakit ng buhay. Nakikinig po ba kayo? Gapos pa rin tayo ng maruruming pita. Are you listening to me? Ewan ko ba? Minsan, hindi na natin maintindihan ang ating sarili. Alam natin may malaking problema, pero kung minsan hindi natin ito binibigyan ng pansin. Nakakalimutan natin ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 17. So 16 sinasabi niya, we are the temple of God. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Nananahan sa iyo, nananahan ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Sa iyo, tahanan ka ng Diyos. You must know that. You must understand that. You must recognize that. We are God's temple, individually. Pagdating sa 17, anyone, sabi niya, if any man defile, ginamit niya yung salitang defile,
If anyone defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple, hallelujah, is this body. Dinidestroy din yan. Kapag dinidestroy natin ang isang Kristiyano, it is the body of Christ, God will destroy you also. Kaya sa loob ng church, makikita mo, sila yung nagkakagat at isa't isa, nagsisiraan, nagbabasakan isa't isa. Kaya sa halip na mapuro ang buhay ng Kristyanismo, lumalala pa at sumasama. May you please open your Bible in 1 Timothy. First Timothy chapter 1 verse 10. For whoremongers, for them that defile themselves, yung sarili nila, with mankind, for men's thrillers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to the sound doctrine. Ang kautusan ay binigay din para sa mga gumagawa ng sexual na immoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, mga kidnapper. Hindi mo may kidnapper pala dito sa Biblia. Mukhang may kidnapper noon pa. Yung aking kasi Tagalog, kakaiba eh. Mga sinungaling at tumetestigo ng hindi totoo at sa sino mang sumasalungat sa tamang aral. Hallelujah! Yan ay litaw na litaw sa ating panahon at ang mga ito ay mga strongholds of Satan na nakikita na natin sa loob ng iglesia ng Diyos ngayon. Isa sa pinakamalakas na umaatake lalo na sa ating mga kabataan is sexual immorality. Andan po ba kayo? Lalo na yung panahon ito, my God, iba ang mga gadgets. Well, ang buhay ko noon talagang marumi, masama. Gumagamit ako ng mga malalakas na mga drugs, illegal drugs, cocaine, morphine. Yung morphine na yun, ginagamit lang pagka-operahin yung mga tao eh, para hindi maramdaman yung gagawin sugat. Pero ang panahon namin, ginagamit namin yan as a drugs. Mag-i-inject kami ng morphine sa mukha. Pagkatapos, makikipagbasagan kami ng mukha sa kanto. Okay lang, bubuga. Basagan ng mukha. Hindi naman namin nararamdaman yung pain. Yun ang ginagawa namin. Grabing buhay nyo. Kaya maraming mga born again, nakaturok ng mga spiritual na mga morphine. Nakikipagbubugan sa kapwa Kristiyano. Na hindi nararamdaman yung pain na nararamdaman ng iba. Andyan po ba kayo? Cocaine. Ang pinakamasarap na drogang natikman ko is cocaine. Unfortunately, ang presidente natin ay gumagamit ng cocaine. Kaya, kuminsan totoo yung sinasabi ni Duterte. Magandaw yung presidente natin. Mahirap. Si Lisa Araneta nahulihan ng matinding cocaine sa Amerika. Uy, andyan ba kayo?
Yun din isang presidenteng binoto-boto ninyo. Hindi nyo alam, kargaan po kayo ng utak. Bakit hindi ko alam? Sa akin ang gagaling yung bukay na sinisipot niya. Bilib na bilib pa naman tayo, di ba? Pero, well, at least, yung tao, malaginius talagang utak nun, kahit na bakang yun, matalino talaga. Kung hindi pa nakapapay yun, di lalo matalino. Ay, Lord, salamat. Kinuha mo na siya, mabuti naman, purihin ka pa. Pero kung nakawa ng Central Bank ng tuniladang mga ginto, sino mo yan? Kapagsaba niya ang ilan pang mga undersecretary at mga grabe talaga ang gobyerno natin. Grabe talaga. Mga minamahal, no? Gusto kong silipin natin ang mga stronghold na yan na hindi natin alam na mga strongholds pala na nasa ating na palang matagal na. Kaya, nanghihina tayo. Napahihina yung ating mga espiritu. Tanggin mo pa kasama ng pastor. Nanghihina din, alam mo. Nakakapagtaka, di ba? Na dapat sana, ang lakas-lakas natin lagi, di ba? Nakakapagtaka na lagi naman tayo sa church. Kumisan ka, magsa-church tayo umaga dito. Magsa-church pa tayo ng hapon doon, naggabi doon sa Tabayong, di ba? No? Dapat sana lakas-lakas na natin. Hallelujah! Pero hanggang ngayon, ang ating mga buhay espiritu ay pahina ng pahina. Yun ang dahilan. Kaya nais namin kayong dinadalaw-dalaw paminsan-minsan. Para pasiglahin muli ang apoy ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Napapalakas po ba kayo? Yes. Pero kung sa bukas, wala na kami bukas. Nakaean na naman. Hihina na naman. Pag-uumpisa na naman. It is because of the strongholds of life, mga kapatid. Hallelujah. Noon, yung panahon na yun, nakakahiyaman na ikinukwento yung buhay. Ang aking pangalan ay laging number 1 sa listahan ng mga nagtitake ng droga sa aming lugar. Nakakahiyang banggitin dahil yung ate ko, nakikita niya yung mga listahan na yan at sabi niya, si Roland, number 1 yung pangalan. Namunguna lagi sa mga listahan ng mga drogista. Ang masakit pa yung mga classmate niya kasi nursing student yung ate ko. At doon sa nursing school na yun, marami ako mga kabats na kaklase niya na nagagawa namin ng masasama. Ginagawa namin, usong-uso na yung party-party. Parang ngayon, wala na yung ganyan, ano? Yung party-party, overnight party, sayawan, doon ganyan, usong-uso yan. Pero ako, ang ginagawa ko nung nagtitimpla ako ng ladies drink, Ginebra San Miguel, apple juice, ilalagyan din namin ng mga apple yung ladies drink, na hindi matapang, yung halos hindi mo maramdaman yung alcohol. Talagang parang juice lang siya. Pero sa kabila noon, mayroon akong mga hinahalong kakaibang mga droga na nandun na kapag na-take yun ng mga kababaihan, magiging masama ang epekto sa kanilang katawan.
Yung time na yun, bago ka makapanood ng bold movie, yung mga, what I mean, yung mga movie na bastos, okay? Mag-aarkila ka ng mga cassette, ng mga tape na malalaking gano'n. Kailangan meron kang player, video, tape, sasaksak mo doon. Malalaki din yung ice cream na ginagamit namin. Nandito kami sa swimming pool na walang tubig. Nalumalamay kami sa droga, sayawan, nanunood ng mga bold film. Kasama na dyan sila Harvey Martin, sila Vilma Santos, sila mga artista. Meron pang lumaban na isa sa mga artista, Tetsi Agbayani, na lumaban ng Miss Universe. Ang sinon, sila yung mga gustong-gusto namin mga pinapanood. Ngayon, hindi na kailangan umatkila pa ng mga video na yan. Hindi na, ganunin mo lang yung Google mo, maglalabasan na yan. Masyadong mapanganib ang ating panahon. Amen. Walang pinipili ito kahit pastor. Mga pastor, mag-repent ka na. Walang pinipili. Majority, binubuksan ang apps na yan. Yung iba for curiosity, yung iba naman addicted na. Ang tinutukoy ko ay mga born-again believers. Are you with me? Hindi lang mga kabataan, kahit ang mga adult. Nagkakaintindihan po ba tayo? And it become a stronghold sa buhay mo na parang hindi mo na kayang iwasan. Nagsasabi po ba ako ng totoo, mga kapatid? Na parang bagang act na siya na nakalagay na sa iyong sariling pagkatao na every time gusto mo siyang tingnan, walang makakapigil sa'yo, na parang addicted ka na dito, na lagi mo na lang itong ginagawa. Napakadali ngayon. Mas grabe ang ating sitwasyon ngayon kaysa nung panahon namin. Tapos, yung buhay mo, napapahina sa espiritu. Yung buhay ni Jesus, na siya sana yung magpapalaya sa Kanya kung lumalaki lang yun sa ating buhay. Kung napupusas lang sana tayo ng buhay na yan, talagang lalaya tayo. If the Son makes you free, you are free indeed. The word indeed, ang meaning yan, you are free from your actions. Kahit na yung mga actions mo, mapapalaya ka! Hallelujah! Yung mga thoughts, hallelujah! Makakaroon ka ng kalayaan. Na kahit na lang yung pinagdaanan, ang mga yan ay maglalaho ng lubusan sa iyong kaisipan. Kahit ang iyong emotion, kalalayain ka sa lahat ng ito. If a man is freed by Christ, you are free indeed. Lubos sa kalayaan ang ibinibigay ni Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Kailangan itong buhay na ito sa Espiritu, ang batas niya, nagbibigay ng kalayaan, ay lumaki ang ating buhay sa buhay ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Hanggang tayo ay lubusan ng tumanggap ng kalayaan sa lahat ng anggulo ng ating mga buhay. Darating at darating yan, yes. Pero pagbalik niya, wala nang panlasa sa iyo. Bakit? Dahil malaya ka na. Can we say amen? I know what I am saying dahil alipin ako niyan ng mahabang